Alright, so good evening uli mga kapatid, no? At sa gabing ito atin pong pag-uusapan yung aral ng mga manalista, no? Doon sa kanilang interpretasyon sa John 20:28 na kung saan sinabi ni Tomas kay Panginoong Jesucristo na my Lord and my God. Pero ayon po sa kanilang mga ministro, even sa kanilang national debater, international debater pa, no? International debater na si Jose Ventilacion sa debate niya doon sa ah, membro ng Seventh-day Adventist na si Johnson, Johnson Amican, hindi si Amican, si yung isa, no? Richard Thompson. Richard Thompson, no? Si Richard Thompson, nagulat lang daw si Tomas noon nung sinabi niya yun, nagulat dahil absent siya nung sinabi yan ni Panginoong Jesucristo sa kanyang unang napakita si Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na wala si Tomas, no? Kaya absent daw si Tomas nung unang napakita ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? Kaya daw nagulat si Tomas nung nakita niya si Panginoong Jesucristo, kaya nasabi niya my Lord and my God. Ang sabi naman ng kanilang preacher na ating pakikinggan ngayon, ang punto daw doon ni Tomas is patungkol sa muling pagkabuhay at hindi daw sa pagka-Diyos. Yan, so ating titingnan yan mga kapatid, no, kung tama bang aral na iyan, biblically speaking. Okay? Pero bago ang lahat, ito muna ang isang munting paalala para sa ating mga kapatirang protestante, mga kapatid. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalala. Car bag sauce Simbahan. Alright, sa mga bago pa lamang po sa programang Punto por Punto, ito po ang inyong abang lingkod, si Brother John Ray, at tayo po ang naatasan na magbigay po ng topiko ngayong gabi na ito, mga kapatid. Pero bago pang lahat, inaanyayahan ko po na pakitingnan din ang atin pong YouTube channel, dan meron din po tayong sariling channel sa YouTube na kaabag po sa simbahan, mga kapatid, no? So hinihikayat ko po kayo na i-like and share ang atin pong mga videos, lalong-lalo na po yung mga live natin kasamang punto por punto, at paki-subscribe na lang din po yung atin pong channel, at hit na rin yung notification bell para palagi po kayong ma-update every time po na meron tayong live na gagawin or mag-upload tayo ng video. Maraming salamat po, mga kapatid. Alright, so patuloy po tayo sa ating pag-aaralan, no? Alam niyo, mga kapatid, importante po na makilala natin ng lubos ang ating Panginoong Jesucristo, no? Dahil isa po sa kaniyang aral na iniwan sa mga apostol ay yung makilala kung sino talaga siya, no? Meron kasing isang sa Bible, yugto, no, or pangyayari na kung saan tinanong ni Panginoong Jesucristo ang mga alagad niya na ano ang mga narinig niyo sa mga tao sa pagkakilala nila sa akin. So sumagot yung mga apostol na ikaw daw si Elias, yung iba naman nagsasabi na isa kang propeta, ang iba naman nagsasabi na ikaw si Juan Bautista. Pero ang pinaka diin talaga na sinabi ng Panginoong Jesucristo or tinanong niya sa kanyang mga alagad, sa inyo, sino ako? Okay? So yan po ay mababasa natin sa Matthew 16:13 to 17, no? Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Basahin muna natin yan bago natin pag-usapan, no, yun pong interpretasyon ng mga manalista sa sa John 20:27 to 28 na sinabi ni
San Tomas kay Panginoong Jesucristo, my Lord in my God. Pero iniba kasi ng mga manalista ang interpretasyon doon. Kaya ibubuking natin, at the same time itatama din natin, no, ang kanilang maling aral, mga kapatid. So dito sa Matthew 16:13, ito po ang pangyayari na kung saan may mabigat na iniwang katanungan si Panginoong Jesucristo, hindi lang sa kanyang mga alagad na 12, kundi sa kanyang kabuuang mga alagad, ibig sabihin sa kanyang mga mananampalataya. Basahin muna natin. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit ni Jesus sila, no? Ngunit para sa inyo, sino ako? Mga kapatid, no, tayo bilang mga mananampalataya kay Panginoong Jesucristo, isa po yan sa katanungan ni Panginoong Jesucristo na iniwan sa atin. Sino ako? Sino ba talaga si Panginoong Jesucristo para sa inyo, para sa atin, mga kapatid? Okay? So, para makilala natin siya ng lubos, mag-rely tayo sa mga tao na personal na nakasalamuhan ni Panginoong Jesucristo, personal na nakasaksi sa mga ginagawa ni Panginoong Jesucristo, personal na tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang aral. At yun po ay walang iba kundi ang mga apostol. Na kung saan po, isa po sa apostol ni Panginoong Jesucristo na nagsabi sa kanya nung siya'y muling nabuhay na Panginoon ko at Diyos ko. No? Babasahin po natin mamaya yung talata sa John 20:27 to 28. Gayunpaman, mayroon pong mga mananampalataya ngayon kay Panginoong Jesucristo pero hindi naman naniniwala sa pagka-Diyos ni Panginoong Jesucristo. No? Marami yan sila, saksi ni Jehovah. Marami pang iba dyan na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Panginoong Jesucristo. No? At ang pinakasikat talaga sa Pilipinas na nanampalataya kay Panginoong Jesucristo pero hindi naman naniniwala sa kanyang pagka-Diyos, ito pong mga itinatag ni Felix Manalo. Ang tawag ko po sa kanila mga manalista or iglesia ni Manalo, mga kapatid. Dahil iniba nila ang interpretasyon, no? Ayon po sa kanilang mga ngaral, hindi naman daw yun tumutukoy sa pagka-Diyos ni Panginoong Jesucristo, kundi yun daw ay pumapatungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya daw nisabi ni Tomas na my Lord and my God. Ako naman bilang nagbabasa ng Biblia, no, at umuunawa sa ating binabasa, hinanapan ko ba ng connection yung kanilang reasoning na absent si Tomas kaya nasabi niya na my Lord and my God. No, sabi ko parang wala namang connection 'yon. No, walang connection. Di porket wala si Tomas nung unang nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Kaya nung nagpakita muli ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na nandun na si Tomas, kaya nasabi ni Tomas na my Lord and my God. Di ba walang connection? So baga illogical ba? Nonsense. Nonsense yung reasoning, mga kapatid. Walang connection talaga. No? Pero para maunawaan nyo kung ano talaga yung sinasabi ko, pakinggan muna natin ang nasabing pahayag, no, ng isa pong ministro ni Manalo na nagpahayag tungkol dito, mga kapatid. Pakinggan muna natin siya, saka natin sagutin lahat-lahat, mga kapatid. Bakit po ba sinabi ni Apostol Tomas ang mga salitang Diyos ko sa talatang 28? Ano po ba ang pangyayari na nasa likod ng pahayag na ito ni Apostol Tomas? Mabuti po ay basahin po natin ang mga talatang 24. Itutuloy ko po hanggang sa talatang 28. Ganito po ang nakasulat. Ngunit si Tomas, isa sa 12,
na tinatawag na Didimo ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya." At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna at sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, "Idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin." Sumagot si Tomas, at sa kanya'y sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Mga kaibigan, nang unang magpakita po ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, matapos mabuhay na mag-uli, wala po noon si Apostol Tomas. Absent po siya sa pagkakataong yon. At nang sabihin sa kanya ng mga kapwa niya alagad na nakita nila ang Panginoong Jesucristo, ayaw po niyang maniwala. Ang sabi po ni Tomas, "Malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya." Sa makatwid, ano po ang dapat nating maintindihan? Ang pinapaksa po ng mga pagkakataong iyon, batay sa pagkakatala ni Apostol Juan, ay ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ang umano'y pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo, gaya nga po ng ipinalalagay ngayon ng maraming mga tao. Ayun mga kapatid, no, napakalinaw po. No? Napakalinaw po ang pahayag ng ministro ni Manalo na atin pong napakinggan. Nasabi lang daw ni Apostol na Tomas yung katagang "My Lord and my God" or Panginoon ko at Diyos ko, dahil absent siya nung unang nagpakita si Panginoong Jesucristo. At yung bagay na sinabi niyang iyon ay pumapatungkol daw sa kanyang muling pagkabuhay at hindi daw sa kanyang pagkadiyos. Kaya sabi ko nga, walang connection mga kapatid. No, yung dalawang kanilang ginagamit na argumento na absent lang, kaya nasabi "My Lord and my God", at yun daw pagkasabing "My Lord and my God", pumapatungkol daw sa muling pagkabuhay, hindi daw sa pagkadiyos. So anong connection sa muling pagkabuhay kung sasabihin mo ang salitang "My Lord and my God"? Anong connection nun? Di ba wala? So basta lang mayroon silang maibigay na rason dahil nga hindi sila naniniwala sa pagkadiyos ng ating Panginoong Jesucristo, kaya dinidistort nila ang banal na kasulatan mga kapatid. Ngayon, ang question dyan, tama ba yung interpretasyon nila? Kasi kung biblically speaking mga kapatid, hindi talaga yun tama, mali po talaga yun. So kung interpretasyon lang nila, tama ba yung interpretasyon nila? Lalong hindi tama mga kapatid. No? Dahil unang-una, yung reasoning nila na kaya natawag ni Tomas yun na "My Lord and my God" kasi daw absent si Tomas. No, hindi po yung ganun mga kapatid. No? Dahil isa sa dapat nating tandaan, si Tomas ay isang Hudiyo. At bilang isang Hudiyo, aware ang mga apostol or ang mga Hudiyo sa katuruan ni Moises sa paggamit sa pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Kasi para sa kanila, nagulat lang daw si Tomas. So that is in vain. Gamitin mo ang pangalan ng Diyos kasi nagulat ka. It's in vain. So nagkasala sana si Tomas doon, mga kapatid. No? Exodus 20 verse 7, mahigpit po na aral yan sa Old Testament, no? Na sinabi ng Diyos,
Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. No? Kaya mali po yung interpretasyon nila na nagulat lang si Tomas. Kaya, my Lord and my God, nasabi niya my Lord and my God. Hinahalintulad kasi nila sa panahon natin na pag nagulat ang mga, lalo na yung mga American, no, yung salitang my God. Ginagawang expression kasi yon ng karamihan ngayon. In vain po kasi yun, kasalanan po yun, even sa panahon natin ngayon, hindi po natin dapat pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Nagulat ka, kaya ka tumawag sa pangalan ng Panginoon. Walang kabuluhan po na pagtawag yun. Kasalanan po yun. Ayon po sa Exodo 27. Kaya hindi po sapat na dahilan, mga kapatid, na dahil absent si Tomas nung unang nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, kaya nagulat siya. Yun kasi ang kanilang mga argumento, nagulat si Tomas kaya nasabi niya, my Lord and my God. No. Nonsense po yung ganyang katuruan dahil bilang mga Hudyo, alam nila ang katuruan nila na hindi po basta-basta ginagamit ang pangalan ng Diyos kasi nga nagkakasala sila ng lubha. At kung babasahin natin yung talata ng 24 down to 28 at idiritso mo pa, walang sinabi si Panginoong Jesucristo doon na mali ka Tomas, hindi ako Diyos. At hindi rin niya kinurik si Tomas. Ang nangunguriksyon, itong mga Kristiyano ngayon na hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. No, ang ating Panginoong Jesucristo na sinabihan ni Tomas ng ganun, hindi kinureksyonan si Tomas. Pero itong mga taong nagbabasa lang ngayon, koreksyon ng koreksyon kay Tomas. Kaya hindi po talaga tama ang kanilang interpretasyon at hindi po yan biblical. Now, ang narinig niyong reason is absent si Tomas kaya nasabi niya yon. So, tingnan natin ang isa pa sa apostol na wala nung nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. No, isa pang apostol na wala doon. At ano ang kanyang aral patungkol kay Panginoong Jesucristo? Kinilala ba niya na Diyos si Panginoong Jesucristo kahit wala siya nung nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? O tingnan natin. Kasi absent daw si Tomas kaya nasabi niya yon. O tanungin natin si St. Paul. Dahil si St. Paul, absent din siya nung nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ang question, kinilala ba ni St. Paul si Panginoong Jesucristo na Diyos kahit absent siya nung nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanyang 12 alagad? O 11? Kasi patay na si Judas Iscariote noon no? Nagbudhi kasi si Iscariote, namatay na siya, so 11 na lang sila nung napakita si Panginoong Jesucristo kasama si Tomas. Absent daw si Tomas kaya nasabi niya yung katagang my Lord and my God. Tingnan natin ang aral ni Paul kasi wala din si Paul nung nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanyang 11 alagad. O tingnan natin kung aral ba ni St. Paul na si Kristo ay Diyos. Ay absent din si Paul noon di ba? Absent din si Paul noon. Pero tingnan mo ano ang aral ni Paul kay Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tingnan nyo sa Tito 2:13, ang aral ni St. Paul. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ano daw si Panginoong Jesucristo kay Paul? Dakilang Diyos at tagapagligtas, mga kapatid. Si Paul, absent din siya nung nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Absent din siya, wala pa siya kay hindi pa siya pinili diyan No, hindi pa pinili si St. Paul nung kasama pa ni Panginoong Jesucristo yung kanyang mga alagad. Hindi pa Kristiyano si St. Paul noon. Wala siyang kalam-alam sa turo ni Panginoong Jesucristo nung time na yon. Pero nung tinawag na si St. Paul, parehas pa rin sila ng turo ni Tomas. Diyos ko, dakilang Diyos pa rin si Panginoong Jesucristo kay Paul, mga kapatid. So, hindi po reason na dahil absent, kaya natawag na Diyos si Panginoong Jesucristo. No, yun talaga ang pagkakakilala nila kay Panginoong Jesucristo. Diyos talaga si Panginoong Jesucristo kasi turo yan ni Panginoong Jesucristo. No? Sabi ni Paul sa 1 Korinto 14:37,
mga kapatid, sino ang nagturo sa aral ni St. Paul? O ito po ang claim ni St. Paul, mga kapatid. Sa 1 Corinthians 14:37, kung inaakala ninyo man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Yung isinulat ni Paul pala, utos ni Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya anong sinabi ni Paul dito sa Titus 2:13 na si Panginoong Jesucristo ay dakilang Diyos at tagapagligtas, ang nagsabi noon sa unang Korinto 14:37, ang ating Panginoong Jesucristo, utos daw yan ng Panginoon na ipasabi kay Paul, isulat ni Paul na si Panginoong Jesucristo ay dakilang Diyos na tagapagligtas. Kaya dyan palang palpak, no? Dahil hindi lamang si Tomas ang nagsabing Diyos si Panginoong Jesucristo, kahit na wala siya doon or absent siya sa unang pagpakita ni Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Si St. Paul, ganun din. Kahit wala si Paul doon, kinilala pa rin niya si Panginoong Jesucristo na dakilang Diyos at tagapagligtas. At ang turo ni Paul, sino daw nagturo sa kanya? Si Panginoong Jesucristo. O ngayon, tingnan naman natin. How about yung mga present? Diba? Kasi ang argument niya, absent si Tomas, kaya nasabi niya yon. O di, tingnan natin ang aral ng mga present. Si San Pedro. Si San Pedro kasi ang present, nung isa sa present, nung unang nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, San Pedro. Now, dahil present si Pedro, so baka inakala nila na walang aral si Pedro na si Panginoong Jesucristo ay Diyos. O, tingnan natin ang aral ni San Pedro patungkol kay Panginoong Jesucristo. Kinilala ba ni San Pedro na Diyos si Panginoong Jesucristo? Kahit na present siya sa kanyang, nung unang nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Babasahin natin, mga kapatid, ang 2 Pedro 1:1. Ano ang aral ni Paul o ni San Pedro na present nung time na nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? O, tingnan natin na kung aral ba ni San Pedro na Diyos si Panginoong Jesucristo kahit present siya nung unang nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanila. O ito, mga kapatid, basahin natin. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ano si Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kay St. Peter? Makatarungang Diyos at tagapagligtas. Si Pedro, kahit present siya nung unang nagpakita si Panginoong Jesucristo, ang aral pa rin niya kay Panginoong Jesucristo, Diyos pa rin. Diyos pa rin, mga kapatid. So, lalong nalugmok ang kanilang interpretasyon o kanilang haka-haka na absent lang si Tomas. Kaya nasabi niya yun, hindi po dahil sa absent si Tomas. Aral talaga ng Diyos, ni Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, na si Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Kita niyo, mga kapatid, paano nila binabali ang banal na kasulatan? Ngayon, isa pa sa pinaka-present, no? Na sumulat ng banal na kasulatan sa pagkakakilanlan ni Panginoong Jesucristo, no? Kung siya ba ay tao, o siya ba ay Diyos din, o siya ba ay hindi Diyos kundi tao lang, ay walang iba kundi si San Juan, no? Kasi yung John 20:27-28, si San Juan ang nagsulat nun eh. So tingnan natin ang aral ni mismo ni San Juan patungkol kay Panginoong Jesucristo. Ano ang pagkakilala niya kay Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Kasi present si Tomas eh. O si Saint John eh. No, nung unang nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanila, so present si John. Actually, siya pa ang nagsulat sa revelasyon ni Tomas. Nung nakita niya si Panginoong Jesucristo, si John ang nagsulat. Now, dahil present si John, parehas ba sila ng pagkakilala ni Tomas kay Panginoong Jesucristo na Diyos din? O, tingnan natin ang aral ni San Juan na sumulat sa pangyayari na kung saan nasabi ni Tomas kay Panginoong Jesucristo na Panginoon ko at Diyos ko. So, tingnan natin ang aral ni Juan mismo kung Diyos din ba si Kristo para sa kanya.
kahit na present siya nung unang nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanila. O dito sa John, o di ba, ang binasa natin kaganina mga kapatid, John 20, 27, 28. So, kay John pa rin, 14:6, isa sa isinulat na pangyayari sa aral ni Panginoong Jesucristo na isinulat ni Apostol Juan, ang John 14:6, no, na kung saan ito po ang sinabi ni Panginoong Jesucristo mga kapatid. Basahin ko sa English, no. Isa sa sinabi ni Panginoong Jesucristo na isinulat ni Apostle John ay ito. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ito po ang pinakasikat talaga na lingwahe ng Panginoong Jesucristo na halos alam lahat ng mga Kristiyano mga kapatid, no? I am the way, the truth, and the life. Kung isa ka lang simpleng propeta mga kapatid, no? Kung isa ka lang simpleng propeta, wala kang karapatan magsabi sa sarili mo na you are the life. Mayroon ba kayong nabasang propeta sa Bible? Maliban kay Kristo na nagsabi sa kanilang sarili, I am the way, the truth, and the life? Si Moses nagsabi ba ng ganyan kahit pinili siya ng Diyos? Si John the Baptist na dakila sa lahat ng mga propeta sa Old Testament, nagsabi ba si John the Baptist na I am the way, the truth, and the life? O kahit sinong propeta sa Old Testament or sa New Testament na umangkin ng pag-angkin ni Panginoong Jesucristo na I am the way, the truth, and the life. May ganung propeta ba nagsalita na katulad ng sinabi ni Panginoong Jesucristo kung siya ay isang propeta lang? Wala. Si Panginoong Jesucristo lang mga kapatid. No? Now, kung si Panginoong Jesucristo kinaya niya yung ganyang pananalita, ano sa tingin niyo mga kapatid, ang pagpapakilala ni Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili? I am the life. Sabi pa nga niya, di ba, sa ibang talata, ang sino ang sumampalataya sa akin ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. May simpleng propeta ba na ganyan ang ganyan magbigay ng aral mga kapatid? Siya mismo ang buhay. Siya mismo ang nagbibigay buhay. Kung simpleng propeta ka lang, magsasalita ka ba ng ganyan na parang ikaw ang Diyos? Dahil ang pagsabi mga kapatid na I am the life, pagpapakilala yun na ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay. Dahil sa Old Testament, sa Salmo ni San David, the fountain of life is God. Basahin natin na Psalm 36 verse 7, 9. Basahin natin, sino ang fountain of life? Sabi ni San David, how priceless is your unfailing love, O God! People take refuge in the shadow of your wings. Sa 9, for with you is the fountain of life. In your light, we see light. Tingnan mga kapatid, no? Ang Diyos lang, ayon sa banal na kasulatan, ang Diyos lang, ang tuburan ng buhay, or yung fountain of life, ang Diyos lang. Ang simulan ng buhay, ang Diyos. Kung si Panginoong Jesucristo kinaya niya magpakilala bilang ang buhay or ang fountain of life, hindi ba malinaw yun na si Panginoong Jesucristo nagpapakilalang Diyos, mga kapatid? No? At yung pagsabing life, no, ayon kay St. Paul sa kanyang pangangaral naman sa Acts 3:15, mababasa natin anong uri ng life ang sinasabi ni Panginoong Jesucristo sa pagpapakilala sa kanyang sarili. Sabi ni St. Paul mga kapatid sa Acts 3:15, ito po ang ating mababasa sa aral ni St. Paul. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. No? Pinatay daw ng mga tao sino? Ang author of life. O ano ba sa Tagalog itong the author of life? Tingnan natin. No? Pinatay niyo ang nagbibigay ng buhay. Sino daw ang pinatay? Ang nagbibigay ng buhay. Sino ba yung pinatay na yan na nagbibigay buhay? Wala namang iba, si Panginoong Jesucristo. Kung propeta ka lang, may propeta ba sa Bible na siya nagbibigay ng buhay? Wala. Kaya yung isinulat ni Apostle John na sinabi ni Panginoong Jesucristo, si Kristo ang way, truth, and life.
Ang mensahe nun, ipinapakita ni San Juan, ang aral ni Panginoong Kristo na isinulat ni San Juan, siya ay Diyos, the fountain of life, the author of life. Nga isa pa sa sulat ni Juan, sa pagkakilala niya kay Panginoong Kristo, ang salita ng Diyos. No, si Panginoong Kristo ang salita ng Diyos. According sa Revelation ni St. John sa pahayag 19:11 hanggang 13, no? Kinilala niya si Panginoong Kristo na salita ng buhay O, basahin natin ha. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Ibig sabihin si Panginoong Kristo. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Ano daw ang tawag kay Panginoong Kristo? Ang salita ng Diyos. O tingnan natin kung ang salita ng Diyos, Diyos ba kay Apostle John? O basahin natin ang John 1:1. No, sabi ni St. John, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita daw, mga kapatid, ay Diyos mismo. Ang nagsumulat dyan, present nung time na unang nagpakita si Panginoong Kristo sa mga alagad. Present si John the Apostles, present siya. Siya ang sumulat ng John 20:27-28. Siya din ang sumulat sa John 1:1 na ang Kristo, ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay Diyos mismo, mga kapatid. Kaya again, yung kanilang reasoning na absent si Tomas kasi kaya niya nasabing my Lord and my God kasi absent si Tomas. Mali po yung argumento na yun. Kasi yung mga present, si St. Peter, si St. John, kinilala pa rin si Panginoong Kristo na Diyos. O isa pa sa sulat ni St. John, na talagang letra por letra sinabi niya, Diyos ang ating Panginoong Kristo. 1 John 5:20, mga kapatid. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos. Ano daw? Si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Si Jesucristo daw ang tunay na Diyos, mga kapatid, sa aral ni St. John. Again, St. John was present nung time na nagpakita una si Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Present siya nung nagpakita si Panginoong Kristo sa kanila. Kaya hindi po tamang argumento na nasabing my Lord and my God kasi absent. Mali pong yun. Mali po yung interpretasyon na yan, mga kapatid. No? Yan ang tawag dyan sa argumento na yan. Alam niyo, mga kapatid? Desperate. Desperado ba? Kasi dahil ang kanilang aral hindi Diyos si Kristo, tapos may nababasa sa Bible na sinabi ng alagad mismo na Diyos si Kristo, kaya ang sinabi na lang nila, absent kasi siya nung time na unang napakita si Panginoong Kristo. Desperate po yan. Basta lang makagawa ng argumento, makuntra lang ang aral ng Biblia. Now, mga kapatid, ano ba talaga ang pinakaaral ng Biblia patungkol sa Diyos? No, yung three basic nature of God or attributes of God na alam nating lahat, di ba? Omniscient, omnipresent, and omnipotent. Meaning, omniscient, alam ang lahat ng bagay, omnipresent, nasa lahat ng dako, at omnipotent naman, makapangyarihan. Yan po ang three basic attributes of God, no? Omniscient, omnipresent, and omnipotent. Sa aral ni St. John alone o sa ebanghelyo ni St. John, mga kapatid, tingnan natin kung itong tatlong attributes na ito sa Book of John lang alone,
makikita ba natin to kay Panginoong Kristo? Itong tatlong attributes na ito, omniscient, omnipresent, and omnipotent, mga kapatid. No? So, unahin natin ang omniscient, no? Na omnipresent muna pala. Ang omnipresent muna ang ating unahin. Na si Panginoong Kristo ay nasa lahat ng dako, no? So, tingnan natin sa aklat ni John lang, kasi si John kasi ang sumulat doon sa sinabi ni Tomas na my Lord and my God, no? So, sa aklat lang ni John natin tingnan, no? Ito bang omnipresent na attributes ng God? Mahahagilap ba natin to sa pagkatao ni Panginoong Kristo gamit ang Book of John lang? O, tingnan muna natin, no? In John 14:23, mga kapatid, ano ang revelation ni Panginoong Kristo sa mga mananampalataya? Ito ang sabi ni Panginoong Kristo. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Okay, so sana naunawaan niyo itong talata na ito, mga kapatid. No, unang-una, no, ang paliwanag sa talatang ito, kung hindi ka Diyos, mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw at ang Ama ay mananahan sa mga alagad. Kasi ang nananahan sa mga alagad, Diyos lang. Kaya nga kasali dyan ng Ama eh. No, kung ibabalik mo pa yan sa 16 and 17, kasali ang Holy Spirit, mananahan sa atin. Oh. Kung hindi ka Diyos, kung propeta ka lang, wala kang karapatan magsabi na ako at ang Ama mananahan kami sa inyo. Kung hindi ka Diyos, mga kapatid. So dito pinapakita ni Panginoong Kristo anong kalikasan meron siya. Ang kalikasan meron siya katulad ng kanyang Ama na kayang manirahan sa kanyang mga alagad. Now, paano ba natin mauunawaan na omnipresent siya dito? Omnipresent siya dito. Paano natin mauunawaan? Dahil ang pinangakuan niya mga alagad, lahat ng mananampalataya na hindi nagkasala, no, ay mananahan si Panginoong Kristo. Either sa akin, kay Brother Angel, kay Brother Jando, o sa lahat ng mananampalataya, nanahan si Kristo sa ating lahat. Brother Angel, kung nanahan si Panginoong Kristo sa akin, nanahan sa iyo, Brother Angel, anong katangian meron si Panginoong Kristo, Brother Angel, na kayang manahan sa lahat ng mananampalataya, Brother Angel? Pakisagot. Brother Angel, nandiyan ka? Pagka-Diyos, bro. Comment. Sorry. Yes, di ba? Kung kaya ni Panginoong Kristo manahan sa akin, kaya ni Panginoong Kristo manahan sa iyo, Brother Angel, kaya ni Panginoong Kristo manahan kay Jando, at sa lahat ng mananampalataya, anong katangian meron sa Panginoong Kristo na present siya sa lahat ng mananampalataya? Pagka-Diyos, bro. No, attributes nga eh. Yung three attributes of God ba? Omnipresent, omniscient, omnipotent. Anong attribute meron si Panginoong Kristo na present siya sa lahat ng mananampalataya? Omnipresent? Omnipresent. Napagkalinaw lang, di ba? Brother Angel, anong sabi niya sa 14:23? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ibig sabihin, si Panginoong Kristo at ang Kanyang Ama mananahan sa mga mananampalataya. Ulitin ko, Brother Angel, para makuha mo. Kung si Panginoong Kristo nanahan sa akin, nanahan sa iyo, Brother Angel, nanahan kay Brother Jando, at nanahan sa lahat ng mananampalataya, anong attributes meron si Panginoong Kristo na kaya niyang manahan or present siya sa lahat ng mga mananampalataya? Brother Angel? Yun na nga, bro. Omnipresent. 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 Di ba, mga kapatid? Nakuha niyo ba yung punto ko, mga kapatid? Ang isa sa attributes or katangian ng Diyos para masabing Diyos ay omnipresent. Si Panginoong Kristo present siya sa lahat ng mananampalataya na umiibig sa Kanya.
Hindi siya absent. Hindi siya absent. No? Present si Panginoong Kristo. So, yung isang attributes ng pagka-Diyos na dapat makita natin kay Panginoong Kristo para maniwala tayong siya ay Diyos, omnipresent. At John 14:23, inireveal ni Panginoong Kristo ang kaya niyang gawin. Kaya niyang present sa lahat ng mananampalataya. Ibigin niyo ako at kami ng Ama ko ay mananahan sa inyo. Omnipresent siya. Alright? Pangalawa naman, omniscient, yung alam ang lahat ng bagay. Omniscient, alam ba ni Panginoong Kristo ang lahat ng bagay? O sa Book of John pa rin, yung Ebanghelyo ni Apostol John, mga kapatid. Tingnan natin, no? Kung revealed ba ni Saint John ang isa sa aral ni Panginoong Kristo na siya ay omniscient o alam ang lahat ng bagay? O basahin natin John 16:29-30, mga kapatid. Ito ang revelation ni Saint John. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Ngayon, alam na po namin, alam nyo ang lahat ng bagay. At hindi kailangang tanungin pa kayo ni naman. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. No? Napagkalinaw dito, mga kapatid, ang revelation ng mga apostol sa kanilang pagkakilala kay Panginoong Kristo. Alam nyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin. So again, mga kapatid, ang isa pa sa katangian ng Diyos na dapat makita natin kay Panginoong Kristo, pagiging alam ang lahat ng bagay. Nabasa ba sa Biblia na alam ni Kristo ang lahat ng bagay? Nabasa. So dalawang katangian na ang in-revealed ni Saint John sa pagkatao ni Panginoong Kristo na nasa kanya din ang katangian ng pagka-Diyos. Omniscient and omnipresent. O ano na lang yung kulang? Makapangyarihan. Did Jesus revealed himself as powerful? O basahin natin. John 10:17 and 18, mga kapatid. No? Ang sabi ni Panginoong Kristo dito, siya mismo ang nagsalita dito. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon din akong kapangyarihang kunin ko itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Si Panginoong Kristo mismo nag-reveal sa kanyang sarili, mayroon siyang kapangyarihan. No, Jesus is powerful. Kaya niyang ibigay ang kanyang buhay. Wala nga makakapatay sa kanya kung hindi lang niya ipinahintulot, no? Pero ipinahintulot niya kasi ang sabi niya, may kakayahan ako, kapangyarihang kunin itong muli. Christ is powerful. Omnipotent siya. So, yung tatlong katangian ng Diyos ay nasa kay Panginoong Kristo according to the Bible. Tandaan natin, ang Bible ay hindi nagkukontrahan. No? So itong mga manalista na naniniwala sila sa Bible, so sana wag nilang kontrahin ang katangian ni Panginoong Kristo na i-reveal mismo ng ating Panginoong Kristo sa Biblia. Siya ay omnipresent, nasa lahat siya ng mga mananampalataya. Siya ay alam ang lahat ng bagay. John 16:29-30. At si Panginoong Kristo makapangyarihan. John 10:17-18. At kung napansin nyo, ang kinot ko lang, ang Book of John, kasi yung John 10:27-28, si John din ang sumulat noon. Kung sa mga pinapakita ko sa inyo, na ang aral ni Saint John, ay Diyos talaga si Panginoong Kristo, mga kapatid. Kaya mali, yung kanilang interpretasyon na absent kasi siya dyan. Kaya nasabi lang niya na my Lord and my God, hindi po. Dahil Diyos talaga ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid, ayon mismo sa Book of John. Now, ito pa yung isa sa dapat nating maunawaan. No, kasi kung titingnan natin, mga kapatid, ang original na sinabi doon ni Tomas, kasi yung New Testament was written sa wikang Griego. Alam niyo po ba na sa Griego, hindi lang po simpleng my Lord and my God ang sinabi ni San Tomas, mga kapatid. No? Dahil kung titingnan natin ang pinaka sinabi talaga sa Greek, tingnan natin, mga kapatid, napakita ko sa inyo ano talaga ang pinaka sinabi dito ni San Tomas, mga kapatid. Ayan. Sa John 20:28, yan
John 20:28. Ano talaga ang pinakasinabi ni San Tomas dito, mga kapatid? No? Sa Greek, sa Greek muna natin tingnan, no? Sa Greek, asan ba yung Greek dito? Ayun, ito na lang Rikta. Ayan, so sa taas. Sa Greek, kung makikita nyo sa Greek, itong sinabi sa Greek, mga kapatid, no? Hokerios mo kai hoteos mo. No? Hokerios mo kai hoteos mo. Ano ba yan sa English? Yung proper interpretation talaga or translation ng kerios mo kai hoteos mo. Ang interpretation talaga dyan na sinabi ni San Tomas, the Lord of me and the God of me. Ano si Panginoong Kristo kay Tomas, mga kapatid? The Lord of me and the God of me. So si Panginoong Kristo, hindi lang basta-basta para kay Tomas, kundi the Lord of me and the God of me. Si Panginoong Kristo, the Lord of Thomas and the God of Thomas. The God, may definite article. Na Diyos talaga si Kristo para kay Tomas, mga kapatid. The Lord of me and the God of me. Yan talaga ang sinabi ni Tomas kung titingnan natin ang original translation. No? Hokerios mo kay hoteos mo. Sa English, the Lord of me and the God of me. So si Panginoon Kristo, hindi lang Lord ni Tomas, God din ni Tomas talaga. The Lord of me and the God of me. At yung palusot nila na absent, hindi po mga kapatid. Kasi even in the Old Testament, sinasabi talaga ng mananampalataya yan. Yung sinabi ni Tomas, baliktad lang yun, kabaliktaran yun sa sinasabi ng mga Old Testament people. Kasi sa Old Testament people, the God of me and the Lord of me, or my God in my Lord. Ang kay Thomas lang, my Lord and my God. So parang baliktad lang. No? Pero ganun pa rin yung essence noon na ang Diyos at Panginoon ay parihas. The Lord of me and the God of me, or the God of me and the Lord of me. Or sa simpleng translation, my Lord and my God. Sa Old Testament, sa Salmo, my God and my Lord. O basahin natin ang Psalm 35:23, mga kapatid. Parehas lang po yan ang pagkilala ng mga biblical character sa Diyos. God and Lord, Lord and God. Interchangeable kasi yung salita na yan. No? Sabi dito sa Psalm 35:23, stir up thyself and awake to my judgment, even unto my case, my God and my Lord. Si David ang nagsabi niyan, no? Baliktad lang yung pagkasabi ni David. Ang kay David lang nauna ang my God bago ang my Lord. Kay Thomas, basahin natin yung kay Thomas. Nauna kasi yung kay Thomas sa English natin basahin kasi English yung binasa ni kaganina, no? Kay Thomas nauna yung my Lord in my God. No? Sa Greek, ano yung sa Greek, mga kapatid? The Lord of me and the God of me. Si Jesus, the Lord of Thomas and the God of Thomas. Kay David naman, ano yung kay David? Sa 23 ng Psalm, ano yung kay David sa 23 ng Psalm? Sabi ni David, my God and my Lord. So kung itatranslate natin sa Greek, no? The God of me and the Lord of me. So si Yahweh is the God of David and the Lord of David. Mga kapatid. So wala pong pinagkaiba ang pagkilala ni Thomas at ni David sa Diyos. No? Iisa lang. The Lord of me and the God of me, or the God of me and the Lord of me. That is Yahweh. That is God, mga kapatid, according to the Bible. Again, ano ang pagkakilala ni Thomas kay Panginoong Kristo, mga kapatid? The Lord of me and the God of me. Maraming salamat po.